May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa na naman pong edisyon ng DZRH Usapang Legal. Makakasama po ninyo ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po kayo? Kayong mga nasa bahay, nanonood ng TV, ng cable, ng YouTube, o kaya nanonood po via social media platforms ng DZRH. Search nyo lamang po, live na live po kami ngayon, DZRH News or DZRH News Television. Pag Facebook po yan. Pag YouTube naman po, ang itatype nyo, DZRH TV 4K live stream. Pag-uusapan natin ngayon, yung mga mahilig manipol. Nako ha, si Ka Henry. Ang galing ng sipol niya ha. Kaya yung mga naninipol dyan ng mga wit-wheel. Kapag merong nakitang kaaya-ayang babae na dumaan sa kanilang harapan. Ang tanong, pwede pa ba yun, manipol ha? Ano ba ang sinasabi ng ating bawal bastos law o yung Safe Spaces Act? Yan. Sabi nila, ano ba yan? Attorney Cam, sisipo lang, bawal na. Na-appreciate nga namin yung beauty eh. Yung iba po, no? Yan ang kanilang karaniwang sinasabi na ang paninipol naman pag-appreciate lang ng kagandahan kapag merong dumaan sa'yo. Pero sa iba po kasi, ang paninipol sa kanila ay nakakabastos. Kaya nga pumasok ito sa bawal bastos law. Okay, ano ba itong bawal bastos law na to, no? At ano bang napapalob dito? Bakit may ganitong batas? At parang very sensitive naman na ang mga tao ngayon. Alam niyo po, no, after the pandemic, no, especially nung naging techie savvy, yan, o kaya naman naging sobrang digital native na, yan, kung tawagin, ng ating mga kabataan ngayon, no, sabi nila, naging sensitive na. Opo, iba na po silang species. Kaya nga po, 'di ba, maraming na gugulat, no, pagdating especially sa workplace, no, yung dating biruan nyo ng mga kasamahan nyo nung time ninyo, kapanahunan ninyo, bakit pag biniro nyo ngayon ang mga millennials or Gen Z ng ganong biro, very sensitive na sila at pwede pala kayong makasuhan o di kaya naman, no, sa inyong mga opisina, meron palang mga dapat gawin. Dahil sa batas na ito, dahil sa bawal bastos law, yung Safe Spaces Act. So, ganun po, no, ang ating batas po ay nag-i-evolve din po, no. May mga bagay na dapat aware tayo. Maaaring biro lang sa'yo, pero doon sa receptor ng iyong biro, ng inyong action ay hindi na pala maganda sa kanila. So depende yan. Alam naman natin na ang communication, 'di ba? Yung may receiver, may giver ng 'di ba, ng information, pero yung perception nila, 'di ba? Minsan doon nagkakaroon ng disalignment, no? Yung miscommunication. Kasi iba ang gustong iparating ng isa, iba naman ang natatanggap o yung naramdaman nung isa. So, ano na ang gagawin? Yan. So, be aware lang sa mga ganitong sitwasyon, no? Kasi itong Safe Spaces Act, ito yung tinatawag natin na
Kino-cover kasi niya yung gender-based sexual harassment committed po in public spaces, sa publiko, sa educational, of course, sa mga eskwelahan or training institution, o kaya naman po sa workplace, ayan, sa trabaho, kasama na dito, no, pinalawak pa yung online space. So, ang dami namang sakop nitong bawal bastos lang to. Opo, madaming sakop yan. Pag-usapan natin, ano ba yung sinasabi nating public space? No, para sa mga hindi nakakaalam, public space, basta na sa public ka. Tama nga naman. Pero kasama dito, of course, yung mga dinadaanan na mga sidewalks, yung mga public roads, eskinita, nandun ka sa mga restaurants, basta nasa mga parke ka, no? Yung mga parks. Nasa mall o kaya naman nasa public markets, di ba? Kasama din po yan sa public space. Transportation, nasa jeep, nagbus ka, LRT, MRT, PNR, nasa PUVs ka, basta gumamit ka ng transportation, public utility vehicles, pasok yan. Public washroom, marami din po dyan. Yung mga recreational space katulad ng movie, pag nanood ka ng movie, di ba? O kaya ikaw ay nag-gym, di ba? So yung mga recreational activities natin. Ikaw ay nag-badminton, nagba-basketball, at kung ano-ano pa, theater, nagpa-spa, nagpa-barbero ka. Yan, mga public space yan, mga yan. And all other areas, basta openly accessible or offered to be accessed by the public. Basta napupuntahan ng publiko, public space yan. Okay? Maliwanag yan. So, ibig sabihin, pag gumawa ka ng mga ipinagbabawal sa batas na ito, covered ka dito. Di ba? So, ingat-ingat tayo. Kapag tayo po ay nasa public, tapos, catcalling kayo ng catcalling. Sipol, o kaya naman meron kayong mga unwanted remarks, di ba? Halimbawa naman, yung sexiest, meron iba dyan, no? Binibilittle din, of course, yung ating mga LGBTQ plus A, no? Tapos yung mga halimbawa nagko-comment na huy, pangit, taba, yung mga ganon, diba, nakaka-stress yun, no? So again, yung stereotyping, discrimination based on sex, at yung mga homophobic remarks, no? Kasi indicative po yan ng fear, hatred. Ayan, di ba? Yung mga queer. Alam niyo ba yung queer? Papanood ko yan eh. May napanood tayong queer na parang sikat na sikat before eh. Ano ba yun? Bisexual, gay, lesbian. Di ba? So, yung mga gender identity or expression na ginagamit ninyo kapag meron dumadaan sa harapan ninyo, oy, ano ba yung tomboy, ganun pong mga remarks, no? O kaya naman ay, oy, ano yan shibuli, basta may mga ganung other remarks pa, no? Hindi lang ako very familiar, but kapag halimbawa po, ito po ay mga homophobic remarks, pasok pa rin po yun, bawal po rin po yun sa ating batas, no? So, mas maganda, iwasan nyo na lang po. Iwas tayo dito. Especially yung mga judgmental, yung masyadong nagko-comment sa mga personal appearances, no? Kasama rin po yan. So, ingat-ingat, no? Huwag na tayo masyadong mag-comment na kailangan ibulgar pa, no? Mag-comment ka sa isip mo na lang. Huwag mo isabihin, no? Para walang makarinig. Okay? So, kasama rin po dyan yung halimbawa, Miss! Ano pangalan mo, Miss? Miss, may boyfriend ka na? Miss. Ayan, mga ganyan. Kasama pa rin po yan, no? Yung persistent na uninvited comments o kaya naman yung request na mga personal details mo. Miss,
Saan ka nakatira, miss? Mga ganon. So, wag po. Hindi na po pwede yan. Ayaw na po natin yan. Okay, kasama pa rin po, of course, no? Yung, sorry to say yung public showing of private parts o kaya yung may gagawin ka panlalo, ay bawal na bawal po yan. Alam nyo, meron akong na-experience yung nakasakay ako ng jeep. Nasa unahan kasi ako, so malapit ako sa driver. So sa bandang dulo pala, meron babae doon, may katapat siya na lalaki. Tapos yung lalaki naglabas ng kanyang private parts, no? Sumigaw talaga yung babae. Sabi nung babae sa dulo ng sasakyan, "Kuya, bababain niyo to, napakabastos po, may ginagawang masama, naglabas po ng kanyang personal na ari," ganon po, no? Tapos siguro napahiya yung lalaki, talagang bumaba na lang, no? Wag niyo pong gagawin yun. Hindi naman namin mahabol kasi umandar na yung jeep. Pero bawal na bawal po yun. Pasok po dito yun, yung naglalabas po ng mga personal, yung mga private parts. Yan. At merong nag-viral kung hindi ako nagkakamali. So, sila ay nasa bus. Ewan ko, naalala nyo pa ito. Nasa bus sila, tapos nasa bandang likuran sila. So, ang ginagawa nila, parang nakayuko yung isang party. Tapos, yun, may ginagawang kababalaghan sa likod ng bus, no? Bawal na bawal yan. Huwag niyong gagawin yan. Merong mga lugar para dyan. Huwag po sa public, okay? So, X din po yon. Ano pa ba? Ito, kasama rin po pala ito, stalking. Stalking, yung mga sunod ng sunod sa'yo, di ba? Pag napansin mo na, halimbawa, yung isang lalaki or babae, no? O wag tayong wag tayong manuro lagi, no? Either babae o lalaki, nag-stalk, like ang sinusundan, inaabangan ka kapag lalabas ka. Yung mga ganun po, ay, sasapulin po kayo ng batas na ito. Wag po tayo mag-stalk, ha? At ganun din po kung we're talking about stalking, meron din stalking sa sa mga online space. Bawal din po 'yan, okay? Mag-stalk sa online space. No, like ka ng like, tapos kung nasaan siya, nandun ka, no? Alam mo kung saan yung mga lugar niya. Kaya alam niyo po, pag nagpo-post kayo, wag niyo pong i-post yung inyong events during that day, no? Kasi you'll never know, parang nag-i-invite kayo na magnanakaw sa bahay nyo, nag-i-invite kayo na i-stalk kayo ng kung sino-sino. No, huwag nyong i-post. Pwedeng late post, gano'n. Okay? And yung mga biro-biro. For example, ano ba yung mga biro-biro? Uy, gusto mo, punta tayo ng mot-mot. Uy, may motel dyan, tara, baba tayo. Ano gusto mo? Mga joke na gano'n. O kaya naman sige, ano na lang tayo, make love na lang tayo. O kaya, ligawan kita. O, basta daan muna tayo sa mot-mot. Pag mga ganun po, hindi rin siya kaaya-aya, no? Kahit sabihin mong biro lang yan, again, depende pa rin sa receiver ng information. Yung kung ako receiver nun, kahit biro yun, hindi nakakatuwa yun, no? Okay? So, marami pa tayong pag-uusapan. Again, may kinalaman po sa gender-based sexual harassment na nangyayari po, public space, sa workplace, sa educational and training, and sa online space. So, ang dami niyang kinover, di ba? So, dati, ang meron lang tayo is yung anti-sexual harassment law, no? Eto ngayon, hindi lang ito naglilimit, no, doon sa specific na anti-sexual harassment. Ito talaga dinistribute niya, sinabi niya kung saan yung mga maaaring pagsimulan ng mga ganitong sexual harassment at ano ba ang mga kailangan, no, ng ating mga employer, ng ating mga school head kung paano magko-comply doon sa direktiba ng implementing rules and regulation nitong bawal bastos law. Pero bago yan, shoutout muna ako syempre sa mga nanonood po sa atin. Magandang gabi po sa mga laging nakatutok sa atin via social media, sa Facebook at ganoon din po sa, of course,
sa YouTube, no? Gandang gabi po kay Ruel Isagan, kay Cora Caburaw, Rowena Cadago, good evening po. Mandy Forbes Jr. Sa kabataan ngayon, sabi niya, pwedeng magbiro pero hindi mo pwedeng buruin. Tama ka dyan, Mandy. Lucy Lerion, good evening po from Tontunan, Clarin, Bohol. Ayan, di ba yan yung home of the Tarsier, Bohol. Rodel Anasio, magandang gabi po. Juana Lugo, buenos dias. Valentino Milencia Ponsha. Sabi niya, kasama ba dyan, attorney, yung wait, wow, sexy. Kasama po yun. Yung mga remarks na ganyan, ha? Marilu de Guzman, Jerry Sumagaysay, and Valentino Ponsha. Oo nga si Miss Thea, sa mga naghanap kay Miss Thea, sa daw sila, sa Friday daw siya manggugulo sa atin. Ganun din po, shout out din po kay Mama Jovita and Papa Will, kay Nanay Connie, and kay Tita Erlinda Agloco, Rodel Anasio, kay Rowena Pagador Cadago. Ayan, good evening po. Lucy Lerion. Ayan, tama ba to? Jerry Sumagaysay. Wait lang po hanapin ko lang po yung isa pang mga greetings mula naman sa ating DZRH News Television. Ayan, shout out ko muna saglit si Tin Rivera, si Maya Bell, Violeta Sembrano, at iba pa. Ayan, maraming salamat. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Ilan po munang mga paalala, ha? Diyan lamang po kayo. Oras natin 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Report mula kay RH27 Noche Cacasa. Alamin natin dahil super ulan ngayon, no? Sitwasyon sa PTEX ngayong maulan na gabi ng Miyerkules. Meron pa rin bang mga pumasok? Marami pa rin bang mananakay dyan sa may PITX? RH27 Noche Cacas. Noche? Good evening, Attorney Cam. Pansin natin ngayon dito sa loob ng PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange ay may mangilan-ngilan na pasahero na papasok at sasakay ng bus sa biyaheng probinsya. Ang iba naman ay sasakay ng pampasaherong jeep dito sa biyahe naman, o yung mga sasakay ng bus at jeep na biyahe naman National Capital Region. Pero may mga canceled trip na rin na Attorney Cam, katulad nitong biyaheng San Jose. Yung San Jose na dapat ay aalis ngayong mamayang alas 8 ngayong ng gabi. Yung Roro Bus SJOM 2000 8 p.m. papuntang San Jose ay canceled yung biyahe. Habang yung papuntang Batangas naman, Batangas City, yung jam na aalis ngayong alas 7. Alas 7 ngayong gabi ay kanselado rin yung biyahe ng naturang bus. Habang yung 6:30 o yung kanina nauna ng kinansel, yung biyahe naman ng 6:30 p.m. biyaheng San Jose rin, may bus na sa Olonga. So sa ngayon ay yung biyahe rin itong iba naman na katulad ng papuntang Buhi, Dagupan, Legazpi ay open naman yung biyahe. Habang yung iba naman, yung itong ibang na dumating din, galing naman ito ng San Jose, Nueva Ecija, ay dumating na ngayong gabi. Ganun din itong galing Tubigaraw, galing ng Lipa City at San Andres, maging yung Baguio City ay dumating na ito sa PITX. So sa ngayon ay tapansin-pansin pa rin na marami na ang mga mananakay ng bus dito sa PITX na iba dito galing ng trabaho, yung iba naman ay uuwi lang talaga ng probinsya. So ang panahon naman ngayon dito sa labas ng PITX, nakakaranas pa rin tayo ng pag-ambon at minsan pabugso-bugsong ulan, malakas na ulan.
Oo, ang sitwasyon ngayong gabi, lalo-lalo na dito sa PITX sa Paranaque. Arit sa 27 o chika kas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH27 Noche Kakas na may nakita tayo ng mga kanselado na yung Olongapo, biyaheng Olongapo, biyaheng San Jose, Bulacan nga ba ito? At saka Batangas, no? Yung mga kanselado na po dito sa may PITX. Again, ingat-ingat pa rin po, no? At si Emong ay nandito na. Yan. Sa pagpapatuloy po ng ating DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly, Attorney Cam. May kinalaman po sa Safe Spaces Act o yung Bawal Bastos Law o yung tanong na kung pwede bang manipol habang may dumadaan po ng mga kababaihan, mostly, no? Bawal na po, no? Huwag nang sisipol-sipol. O kaya kung ito po ay kahit kasapi po ng LGBTQ+A, so bawal din po, no? At syempre, isa po sa tinatalakay din natin yung importansya ng gender-based online sexual harassment. Online. When we talk about online, alam naman po natin na gumagamit tayo ng internet, yan. Gumagamit tayo ng digital, ng technology. So pag sinasabi natin na mga technology, ano ba yung mga ginagamit nyo para kapag kayo'y maka-access sa mga social media platforms ninyo. Siyempre, number 1, yung phone. Tapos, meron pa, of course, yung tablet, yung mga laptop, diba? Desktop, at kung ano-ano pa. Basta, ginamit ninyo yan sa pag-commit nung gender-based online sexual harassment, pasok ka din dito, no? Mananagot ka sa Safe Spaces Act. Okay, ano nga ba yung mga pinagbabawal, no, kapag ikaw ay yan, gumagamit ka ng cellphone, no? So unang-una, ayaw natin nung ikaw ay magti-threat, isa kausap mo, kunyari mo, minessage mo itong taong ito, o kaya naman whether yung threat ay psychological, emotional, yung mga sinabi natin kanina, yung mga unwanted remarks, yung message ka, pwede ka bang ligawan? Daan tayo ng hotel? Kahit one time lang, yung mga ganyan. O kaya naman may mga message pa na nagpapakita ka ng mga, ayun din, no? Masaselang parte ng iyong katawan, tapos ini-invite mo siya na makipag sexual intercourse sa'yo, o kaya naman, no, of course, yung sabi natin kanina, yung cyberstalking, no, yung lagi kang message sa kanya, umaga, tanghali, gabi, tapos hinahanap mo na saan ka na, ganyan, at kung ano-ano pang pinagme-message mo, no. Ang ganda mo talaga, ikaw talagang pangarap ko. Panaginipan kita. Sa panaginip ko, ikaw yung kasama ko, kasiping ko. Tayo ay nagganyan. Ayan, bawal yan. No? And then, kasama pa dito, no, yung uploading at saka sharing nung mga photos at saka yung with sexual content. Either picture niya or yung mga content na meron ka na private na without consent pinopost mo, yan, bawal din yan. At itong pinakaayaw ko talaga, yung mga nag-impersonate na mga identity, ang dami talagang nabibiktima nito, no? Yung ginagamit yung mga photos mo, tapos magke-create ng account mo, na akala ng ibang tao ikaw, yung pala gagamitin sa kung ano-ano, 'di ba? Sisiraan ang reputasyon mo, kung hindi man magi-scam, i-add yung mga kakilala mo, tapos manghihingi ng kung ano-ano. Ay nako. Lahat na lang ng mga ganid, no? Tsaka yung mga walang magawa sa buhay. Manira lang ng manira using online platforms. Pasok po kayo dito, no? Wag po ninyong gagawin yan. Okay?
Tapos o kaya naman no, karamihan po talaga no, siguro ilan na yung mga ka-office mate ko na nabiktima po ng identity theft, no? Tapos pinopost, yan si Miss Thea Pecho Corpus, meron niyang page tapos ngayon may nakakuha na hack, no? Tapos meron nakakilala, ginamit din yung mga picture niya, gumawa ng ibang page, tapos kung ano-ano mga malalaswang pinagpo-post doon, nakakala mo siya talaga yung nag-post, no? So parang sinisira yung reputation niya. So pasok din yan po sa may online sexual harassment, okay? So ano bang mga penalties kapag ganito, no? Kung kayo po ay mahuhuli na nagva-violate dito sa may ating gender-based online sexual harassment, meron po kayong penalty, no? Makulong po, no? Na 6 months up to 2 years. Meron din pong multa na nagkakahalaga na hindi bababa ng 100,000 piso hanggang 500,000 piso. Kalahating milyon. Laki po laki. Or pwedeng imprisonment lang, or pwedeng multa, or pwedeng both. Depende sa discretion ng korte. Sakit sa bulsa, himas pa ng rehas, no? Kapag ang perpetrator naman po ay isang juridical person, halimbawa, isang korporasyon, may mga ganyan, we'll never know, no? Pero hindi naman kadalasan ito, no? Usually, mga individual yung gumagawa. Pero kung merong mga perpetrator na juridical person, yung kanyang lisensya, yung kanyang franchise, ayan, mare-revoke, no? At yung mga officers may be held liable, no? So, ingat-ingat po yung humahawak ng inyong mga digital assets. Careful, tandaang mabuti yung mga employers natin. Yung humahawak po ng inyong mga digital assets, make sure na yung may mga access sa password, no, ay yung talagang pwedeng officers or yung mapagkakatiwalaan talaga. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala basta-basta sa mga bagong empleyado. Hindi naman po sa pag-aano, no? Kasi iniiwasan po natin yung ganito yung biglang magre-resign, tapos hindi nyo na ma-access yung inyong mga digital assets. Kasi nga, siya may nakakaalam ng password, papaano na yan, di ba? So, kailangan po nung especially kung may mga pages kayo sa Facebook, learn to know yung mga admin rules, administrative rules. So, may admin po dyan, siya yung merong access regarding sa page, tapos merong mga editors lang, no, yung maaaring mag-post. So, pwedeng ibigay yung access as editor, but not the administrator. Kasi kapag ayan ay umalis, nadala niya, nabitbit niya yung digital assets ninyo, what will happen, no? So, maaaring magamit yan at ma-perpetuate, no, sa pag-commit ng mga ganitong online sexual harassment na dapat ayaw naman natin. So, importante po, no, sa mga HR employers, sa mga nakikinig ngayon na may-ari ng mga kumpanya, digital assets are very important. Kailangan siya po ang may access lang yan. Mas better is yung mga directors, no? Board of directors ng inyong company, and then yung mga editors, ayan, pwede nyo po yung ibigay yung access sa inyong mga empleyado. Okay, yung may mga talaga very well known sa mga digital industry, no? May mga ibang consultant ng mga digital industry. Yan, pwede silang maging parang editors or kumuha kayo ng mga ideas on how to protect your assets. Kasi sabi dito, 'di ba, kapag halimbawa ginamit ito, maaaring maging liable kayo unless otherwise patunayan ninyo na talagang syempre yung inyong page ay na-hack or kaya kinuha nung inyong employee na wala na sa inyo. Kaso ang dami pang mga gagawin, no? At least now pa lang, prevention is better than cure. Dapat ngayon pa lang meron na kayong bulletproof na dapat kayo lang ang may access nito. Okay? Importante yan. Huwag niyong kakalimutan yan. And then yung isang pag-uusapan natin,
yung dapat gawin sa workplace, no? Ano ba ang minamandate na i-comply ng ating mga employers regarding gender-based sexual harassment? Kasi meron at meron talaga. Maaari pong mangyari ito sa opisina ninyo o kaya doon sa of course sa mga paaralan, sa mga schools or sa mga training institution. So, pag merong moral ascendancy kasi, kumbaga mas mataas yung isang tao, no? Doon sa kanya may mga mga pahaging, no? Mga ganyan, uso yung mga pahaging na yan eh. Hindi mo alam, nakakabastos na pala. So, dapat alam nyo po yan. Mamaya tatalakayin natin yan. Pero bago yan, isang malupitang shout out pong muli. Ayan, sa mga nanonood sa atin ngayon. Gandang gabi po. Ayan. Kina Aunt May, magandang gabi, and Miss Joy Garimbao. Present sila, present na present. At ganun din po si, of course, Rayward Jake Gamol. Congratulations. Ayan. Nanonood po siya sa Australia. Ayan. Insan, kasinsin. Oh, yung pasalubong namin. Bakit ganun? Pag may mga kamag-anak tayo abroad, no? Dapat laging insan, yung sabon natin dyan. O kaya yung size 7. Eto, Valentino Ponsha, magandang gabi po. Cora Cabura, Maricor Canaria, and Ivy Gutierrez ng tayong Pangasinan. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin 15 minuto makalipas ang 7 ng gabi. This time check is brought. DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, Attorney Cam, every Mondays, Wednesdays, and Fridays. And of course, Tuesday and Thursday naman, makakasama po si Attorney Rina Seco. Ayan, pinag-uusapan pa rin natin yung ating Bawal Bastos Law, Safe Spaces Act. Ayan. At ano ba ang sinasabi ng IRR, Implementing Rules and Regulation ng nasabing batas, patungkol especially sa ating mga employer. Ayan. Baka nakakalimot, no, yung ating mga employer dahil may mandato pala itong Safe Spaces Act na kung saan dapat po ay meron pong ibubuo na committee. Para po sa mga ganitong complaints, no, na nangyayari po sa inyong workplace. So ito yung sinasabi natin na CODI. Yan, para madali lang. CODI. CODI. Committee on Decorum and Investigation. Yan. CODI. Yan. Ano ba itong CODI na to, no? Again po, yung CODI, sila po ang independent internal mechanism or committee, no, sa inyong opisina na kapag merong mga complaints about gender-based sexual harassment, whether online space ba yan o kaya naman yung workplace ninyo, no, ay pwede pong sila ang of course mag-receive ng complaints. Pero ang sinasabi po nung ating IRR, meron pong criteria para maging miyembro ka nitong CODI na to. Ano ba yung criteria? Tsaka sino-sino ba dapat yung committee? So unang-una, so merong representative from the management. So may isa. Okay? Tapos meron din pong representative, no, sa supervisory rank. So may mga empleyado po, supervisors. Yan. At meron din pong mga rank and file employees. O kaya naman kung meron po kayong mga unions, ayan, or employees association, dapat meron din kayo doon. So, sino dapat ang maging head nitong CODI, no? Ang head po ay babae. Yan. Babae po ang inaatasan na maging head at dapat
yung miyembro ng naturang committee dapat not less than half, no, ay mga kababaihan. 'Di ba? At syempre, yung mga miyembro nito composed of dapat mga tao na impartial and not connected or of course related to alleged perpetrator. Kunyari, meron isa sa opisina ninyo, no? Siya po ay naakusahan na nag-violate ng gender-based sexual harassment. So, sa opisina kasi minsan may mga magkakamag-anak, no? Hindi naman maiwasan 'yon. Pinsan pala ni ma'am supervisor yan. Si ma'am supervisor ay miyembro ng CODI. So, inhibit mo na siya doon. Okay? Hindi naman hindi siya pwede maging part, no, ng CODI. It's just that pag may mga ganitong situation, inhibit ka muna kapag meron kang relationship dun sa perpetrator. Bakit? Siyempre, alam mo naman natin na baka magkaroon ng bias. Di ba? Blood is thicker than water. Ika nga nila. Okay? And, kapag halimbawang may nag-complain sa inyo yan, so mag-investigate and magde-decide po on the complaints within 10 days or mas maganda, mas maaga upon receipt thereof, no, ng complaint. You always observe due process. Ano ba yung due process? You send a notice to explain. And then, of course, notice of the decision kapag meron ng decision ang CODI. Ang isa pa dito na dapat alalahanin ninyo, yung ganitong usapin ay dapat confidential. Very, very confidential. Especially mga people involved. So, importante po yan. So, kapag halimbawa, hindi nagawa ng employer itong minamandato ng IRR, ng Safe Spaces Act. So, meron po itong fine of not less than 5,000 pero hindi naman hihigit ng 10,000 piso. Kapag meron naman pong nai-report sa inyo at hindi nyo inaksyonan itong gender-based sexual harassment, meron pa rin kayong additional fine na not less than 10,000 but not more than 15,000 pesos. So, beware doon sa mga employers natin na nakikinig ngayon. So, dapat aware tayo, no, sa mga ganito. Okay. So, importante rin sa mga eskwelahan, sa mga training institution, meron din dapat kayong ganito. And in additional requirement, dapat meron pong designated officer in charge na magre-receive po ng mga complaints regarding sa gender-based sexual harassment complaints, no? At kailangan na pwede pong mag-impose ng mga admin disciplinary measures for students who commit acts, no, dun sa mga fellow students nila, no? So, o kaya naman po dun sa mga student, no? Sa mga teachers nila, no? So, dapat meron po kayong CODI, no? At kung halimbawa naman po, no, mas maigi na ma-educate po yung ating mga estudyante from elementary to tertiary level about dito sa ating gender-based sexual harassment law. Yung ating Safe Spaces Act, bawal bastos law. Yun. Maraming salamat po. O yung CODI pala sa may education and training institution, baka makalimutan ko. Kailangan again, meron po kayong representative from the school administration, yung trainers, instructors, professors, or coaches, yung mga student or trainees, yan. Pwede rin kung may parents, no? As the case may be. Ayan. Kailangan din po, babae rin po ang head. Not less than half of its member should be women.
And of course, actually same procedure din po, kailangan impartial, not connected with the alleged perpetrator, yung mga uupo as CODI. And again, you have to investigate and decide on the complaints within 10 days or less upon receipt of the notice, no? Or rather, upon receipt of the complaint. Observe due process, importante rin po yan. And observe utmost confidentiality. Thank you so much. Muli po nakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH Usapang Legal. Huwag kayong mag-absent. Next time may quiz na tayo. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli po, Attorney Cam po. Hanapin niyo po sa TikTok account, ATTYCAM. Oras po natin, alas 7:29 ng gabi. Ang oras na yan ay